Wala ka kayong choice. Hindi ako po ulit. So, isang opportunity, actually, privilege. So, na maging kabahagi ng ating pong church. No, ako bahagi sa inyo ng ano ba? Pastor Ray, ano ba ito? May silang ano? May silang mo. So, hopefully ay may bahagi po sa inyo ng ano. Nagbinigay ng po kung PowerPoint para masundan din po yung ating pag-usapan. So, handa na po ba kayo? Amen! Yan, salamat po sa tatlong sumagot. Tatlo lang ba? Yan, bilay, parang tatlo lang eh. So, handa na po ba tayo? Ayan, salamat po. Pero parang isang naiwan, hindi sumagot. Yan, okay po. So, pakilala ko lang po ang sarili. Ano po, ako po si Pastor Angelo Mastales. Ano po. So, taga San Mateo po ako. So, nakasama ko po, gaya na sinabi ni Pastor Ray, nakasama ko po sila sa BOC. Kaklase ko rin po ngayon, kasama ko po niya, nagkaklase kami sa CBI. So, yun po. Sige po. Pagkasabi mo sa katabi niya, mindset ba? Mindset ba? Mindset, ayan. Ayan. So, importante tayo, at the same time, sabihin po natin, mind shift. Mind shift. Walang mindset lang alam niya. Walang mindset. Mind shift. Pagkabago ng isip. Yan, ano mo. So, sige pa, samahan po. Sabi po dito, no? Next night, sabi ko dyan ay mind shift. Change your mind. Change your life. Yan. Wala po. Ayan. Yan. Mind shift po is change your mind. Change your life. Handa na naman babahin ang ating buhay. Handa na ba? Salamat po sa katong sumagot. Okay, parang ayaw na mas gusto nila ang batong buhay. Ayan. So, ayan. Ayan. Nag-shift daw po muna tayo. Okay po. Halina na. Ayan. So, yun po. So, sige po. Samahan niyo po kung basahin yung ating pong talata. Matatambuhan po ito sa Romans chapter 12 verse 2. Sige po. Sabay-sabay po tayo basahin na po. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, blessing, and perfect will. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon, sa opportunity. Huwag bahagi na iyong salita. Salamat po, tunay na o Diyos na ang pagkilala po Panginoon namin sa inyo ay ang dahilan kung bakit nagbago po kami. Salamat po at patuloy mo kami turuan sa pag-aaral ng salita. Bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, Panginoon, and understanding. Panginoon, upang patuloy na maintindihan, maunawaan ang nais mong sabihin sa oras po ito. Salamat po. Tunay nga Panginoon, kung may mga bagay Panginoon kami hindi namin kayang iwanan, Lord, turuan mo Panginoon kaming dumipende Panginoon sa inyo. At kaya mo, Diyos, ang aming pag-aaral, Panginoon, ito magbigay ng kaliwanagan, Panginoon, sa aming puso at isipan kung bakit kinakailangan po namin pagbago. Salamat po, Panginoon, sa iyo po, Panginoon, na papulit pasasalamat sa matamis sa pangalan ng Iyong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, basahin po natin sa Tagalog, para mas maunawaan po namin. Ito sama sa Tagalog. Huwag ninyong tularan ang pag-ugali ng mga tao sa mundong ito. Yan. So, alam niyo lang po siguro yung takbo ng mundo ito. Alam mo, hindi ko na huling-ising yun. At sabi dito, no, hayaan ninyo baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong, ano po yun? Isip. Ano ho? Isip. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang mabuti, ganap, at ganapin buhay. Next slide po. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng metanoia? It is a Greek word, ano po, na ibig sabihin po is change of mind. Ayan. Sabihin po, metanoia. Ayan. So, meron na kayong alam na Greek word. Ayan, metanoia. So, sino ho dito ang gustong maging metanoia? Ayan, yung gustong magbago ang isip. Meron po ba? Oh, ayan, salamat po sa isang sumagot. Ayan. So, metanoia din po, usually nangyayari po ito kapag tayo po ay nag-repent. Ayan. So, may connection po sa atin. So, yun daw po yung ang purpose ng metanoia is magbago, o yung sinasabi po dito, pagbabago po ng ating mga isip.
Yan. So, pag-usapan po natin yung unang binabanggit doon na do not conform to the pattern of this world. Ano ba ibig sabihin mo? Paano ba natin sasaluwatin at takbo ng mundo ito? Ang hirap ba, no? Para kang lumalagoy, pero sinasalubong mo yung agos. Ganun po ang takbo naman. At sabi dito, hindi ibig sabihin na kapag marami ang gumagawa ng tama, at hindi rin ibig sabihin na hakaunti ay mali. Ayan po ba? So, nakakalungkot, madalas po sa atin kung sino ang mas maraming gumagawa. Yun ang natin ginagawa. Kahit alam po natin gano'n. Ayan po ba? Salamat po sa pagkasunod. Okay po. So, ulitin ko lang po, no? Hindi na ibig sabihin na kakaunti ang gumagawa ay mali. No, kayo po? Hindi ibig sabihin kakaunti lang tayo ay mali yung ginagawa natin. Kaya importante na makita po natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Hindi kung sino ang mas marami at kung sino ang kakaunti. Yes, amen. Pangalawa po, sabi po doon, be transformed by renewing of your mind. Nakikita niyo ba? Hindi mali ka, no? Sige po. So sabi niya na, be transformed by renewing of your mind. Pasensya na po kayo at ang inisip ko kasi malaki yung mali. Sorry po. Kaya mali yung letra. Okay mo yan. Sabi po diyan, ano? Yan na yan. Be transformed by renewing of your mind. Sabi po diyan, paano sasalutin ang takbo ng mundo ito? Kapag nabago ang pananaw, nabago ang pag-iisip, mababago ang ginagawa, mababago ang pamumuhay. Niniwala po ba kayo? Kapag nabago ang isip, mababago ang buhay. Kaya ito ba doon? Amen. Sige po. Usapan po natin ulit. Yan. Paano ba ito nagsimula? Paano nga ba tayo nagsimula magbago? Ano ba? Alala niyo ba nung nagsimula kayo magbago? Nagbago kayo nung kapag-asawa kayo. Nagbago kayo nung makakilala kayo. Nung nakilala mo yung first love mo, nagbago ka. Diba? Change the topic daw. Diba? So, maraming dahilan kung bakit tayo nagbabago ng isip. Tama mo ba? Maraming dahilan. Pero, kailan ba ito nagsimula? Kailan ba nagsimula tayong magbago? Sabi dito, saan ba ito nagmula at bakit kailangan natin magbago? Tama mo ba? Bakit po ba kailangan natin magbago? Ang sino nagsimula po ito, sabi po sa 2 Corinthians chapter, next ano po, 2 Corinthians chapter 5:7. Sabi diyan, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Sabi diyan, the old has gone and the new is here. The old is gone, the new is here. Ibig sabihin, nung tayo na makakilala tayo sa Panginoon, bago na tayong nilalang. Sabi po sa Tagalog, basahin po natin na para sa maintindihan natin. Sabi diyan, kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Hindi ko bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao sa halip. Ito ay napalitan na ng bago. Ang tanong, may nagbago ba? Amen! Ayan, salamat ko na. Iba lang yan, di ba na? Dati, may nagbago po ba? Di ba kasi nagbago sa kanya? Amen! Salamat po. Ayan, mas kaganahan po dito pag kayo sumasagot. Alam niyo po, ito pong oras na ito, pinakamahirap na oras. Alam niyo bakit? Yung kapag may insomnia ka, nakakatulog ka pag itong mga oras eh. Diba? So, ayan po. So, salamat po sa inyong active na pag-participate mo. Sabi mo sa pangalawa, sumunod na ano, binago tayo ni Kristo, sabi po dyan ano, kaya dapat po tayong magbago. Bagong buhay, bagong pananaw, bagong pag-uugali, bagong lakad, bagong pananalita, at bagong gawa. Napakaraming kinakailangang baguhin. Tama po ba? Amen. Napakaraming talagang baguhin. Bakit po? Kasi dati po tayo makasalanan. Diba? Kaya marami po talagang papaguhin. Amen po ba? Ayan. So, hindi ko lang po, ang daming papaguhin, ano? Pananaw, pag-uugali, mga lakad, paglakad, di ba? Pati pananalita, diba? Masanay ako mag-ano eh. Ba't mo
pa sa akin. Di ba? So hindi. Kinakailangan baguhin simula nung makakilala ka sa Panginoon. At siyempre, yung gawa, pagbabago ng gawa, ito yung resulta ng ating pananampalataya. So, hindi walang fruit ng pagbabago kapag walang bunga. So, makikita po yun sa mga ng ating mga gawa. Kung totoo tayo po yung nagbago. So, sabi po dito, nasunod na slide, sabi diyan, sa ganitong pagbabago bilang Kristiyano, ay binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na malaman ang kanyang plano sa ating buhay. Alam niyo ba yung pagbabago ay wayward at para makita natin yung mabuting plano ng Diyos sa buhay natin. Next slide, sabi po doon, dahil alam naman po natin ito, siguro, yung kasi inyo, kapag-isip kami yan, kaya bulit bilang na for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. Pero meron isang word dyan na parang negative, harm. Naniniwala po ba kayo na ang harm ay plano din mo ng Diyos sa buhay? Amen. Amen. Kung pinagdadaanan ka, ang problema lang kasi yung iba, tinatambayan. Daan na. Itin ko po ha, dapat kung may pinagdadaanan ka, daan lang, walang tatambay. Yung iba kasi tinatambayan eh. Diba? Okay po, so alam ng Diyos ang plano niya sa ating buhay. Tandaan mo natin, ano? Alam ng Diyos kung anong plano sa ating buhay. Ang plano niya ay to prosper us, not to harm us, but to give us hope, pag-asa, and future. Hope and future. Next slide po, sabi po dyan. In changing our mind means for better, not bitter. Dito ko lang po ha. Pag nagbago ang isip, dapat for better, not for bitter. Eh wala eh, hindi pa rin makagugun hanggang ngayon. Yung sakit ay dinulog sa aking puso. Diba? Hindi ko makakalimutan. Okay, diba? So, kumbaga parang pinatawag ko na siya, pero ayaw kong makita ang kanyang mukha. Kasi bumabalik at nalaliwa sa aking puso at isipan at kanyang ginawa. Diba? Parang ano pa rin eh. Talagang hindi pa rin makagugun. So, ulitin ko lang po, ano, in changing our mind means for better, not for bitter. We need to seek God, yung our purpose and God's will in our lives. Kailangan po natin hanapin kung ano yung purpose natin, kung ano yung will ni Lord sa buhay natin. So, dito po, sabi dito, how we can know or align this renewing of mind in God's will. Paano pa natin malalaman na ililing niya yung renewing o pagbabago ng isip sa will ng Diyos sa buhay natin? So, ang pagbabago ng isip ay dapat nakalinya sa layunin ng plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi ko lang po, no? Dapat ang pagbabago nakalinya. Kasi baka hindi naka-align kay Lord. Ibang direction yun kapag gano'n. So, anong mga kinakailangan natin maintindihan bago tayo magbago ng pag-iisip? Ito ba sinasabi dito, no? Next slide ko, sabi diyan, how we can be able to test and approve what God's will is. Paano ba natin malalaman ano ba ang will sa atin ng Panginoon? Number one, sabi niya dyan ay, it is good. Ang will ni Lord ay good. Pangalawa, it is pleasing. At panghuli, it is perfect will. Yan po yung pag-uusapan natin. So, kinakailangan po natin malaman, be able to test and approve what God's will is. Number one, sabi po dyan, God's will is good. Romans 8:28, bakit ni Pastor yan, di ba? We all know that all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Alam ng mga taga-Korinto, di ba? Mga taga-Roma, sabi dyan, alam natin ang lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti sa mga nagmamahal sa Diyos. Iniwala ho ba kayo na ang pangit na nangyari sa buhay ninyo ay magandang way forward para makakilala kayo? All things work together for good. Ano man ang pinagdadaanan mo nung sabihin niyo po namin, all things work together for good. And God is good. Alam mo yun.
laging ganyan. God is good? And all the time? Yan. So, balikan po natin yung mga istorya ng mga, isang example po, ng istorya ng God is good all the time. Yan yung pong Romans 8:28 na all things work together for good. Naalala niyo po yung kwento ni Joseph? Hindi po yung kapitbahay niyo, ha? Si Joseph po yung nasa Old Testament, baka yung tinutukoy niyo. Kaya yung ex niyo, ha? So, kalimutan niyo na yun. Hindi talaga kayo para sa isa't isa. Okay mo. Sabi nyo, nalala niyo po yun, di ba? Si Joseph po kasi, yung kwento niya, ano siya eh, tawag ito yung, medyo nagalit sa kanya yung mga kapatid niya. Sino po dito yung mga galit sa kapatid? Mga kapatid. Tapos, ang ginawa ng mga kapatid sa sobrang galit niya, ibinenta. Sino naman ibinenta dito? Wala pa naman, ano. Ayan. So, malapit na may benta, no? So, ang ginawa kay Joseph po ng mga kapatid niya, una-muna, tinangka siyang patayin. Di ba? Tapos, ang ginawa sa kanya, dahil, sabi, huwag na lang natin patayin, ibenta na lang natin. So, napunta siya sa Egypto. Nabili siya ng mga Egyptian. Si Potiphar, ano mo? Ang problema naman, nung time na nandun siya kay Potiphar, buwapo si Joseph eh. Di ba? Nagustuhan siya nung asawa ni Potiphar. Diba? Kaso, sabi ni Joseph, hindi dito tayo. Bakit? Kasi sabi niya, hindi ang pagkamay-ari lamang ni Potiphar ang aking babantayan. Hindi kasama kanyang asawa. Diba? Pero anong ginawa niya? Dahil umiiwas siya, ang ginawa sa kanya, pinagbintangan siya ni rape. So dahil na-rape siya, pinagbintangan siya ng rape, ang ginawa sa kanya, pinakulong. Diba? Maganda ang buhay ni Joseph. Sa kulungan, dahil, pag-usapan po natin, kasi may connection po dito sa kulong. Nung time na yun, tapos may nakilala siya, na naginip, pinaliwanag niya, tapos nakalikas yung isa pinatay. Ang problema, yung isa naman, sabi niya, alalahanin mo ako kapag nasa ka na, hari, sabihin mo naman na yung ginawa ko buti sa'yo. Pero ano nangyari? Parang 3 taong pa ata nakalipas. Nung maalala siya. Buti na lang kamo, merong panaginip, yung ang parwa. Buti na lang kamo, naganap siya ng magbabasa ng panaginip. Doon naalala nung nakasama sa kulungan, yung cupbearer ba yun? Yung cupbearer, na nakakabasa ng panaginip si Joseph. To make the story short, naging pangalawang pinakamalakas o pinakamakapangyarihang tao si Joseph during his time. Isipin niyo na lang po, nagsimula siya nang ibinenta siya, nakulong siya, pinagbintangan siya ng gahasa. Pero tingnan niyo po, naging pinakamakapangyarihan, pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa Egypto. Pero alam niyo po doon, ito pa yung pinakamaganda doon. Nakita niya yung kanyang mga kapatid. Yan ang pinakamaganda doon, di ba? Payback time, sabi nga rin. Ito na ang makakataon para makapagganti ako. Tama? Pero alam niyo ba? Ito po yun sinasabi doon sa 52. Madalas ito nangyayari sa atin eh. Kaya mo dahil sabi dyan, totoong nagplano kayo ng masama sa akin. During that time, namatay na po yung, kasi iniisip kasi ng kanyang mga kapatid na hindi kasi sila gagalawin hanggat buhay yung kanyang tatay, si Jacob. Hanggat buhay kasi yun, baka yun lang dahil kung bakit hindi sila ginagantihan ng Joseph. Pero, kung tinanong niya yun, ito yung sinabi niya. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa pagdudong. Ang plano ng Diyos ay nakubuti tayo, pero ang plano ng iba ay mapasama tayo. Pero ginagamit ni Lord yung tao na yun para makabuti tayo. Yun ang nangyari kung bakit kami pinakamapangyarihan Israelisa sa Egypto, si Joseph.
So, ulitin ko lang po, sabi dyan, all things work together for good. Yung pangit, yung hindi nangyari sa inyo, na hindi maganda, ay makapagdudulog ng kabutihan sa bawat isa. Tandaan ko natin yun. So, it is good. Ipinala na, all things work together for good. It is good. So, malalaman natin, ang plano ng Diyos sa atin, ang hindi Lord kapag good. Pangalawa, tayo po dyan. Sumulit po. Ay, meron pala akong kwento dyan. Pasensya na po kayo, ano to, mga isang oras na lang. Yan. May kwento po dito po sa isang mayamang lalaki na si Juan at saka yung kanyang kaibigan. Best friend niya po si Peter. Si Juan po at saka si Peter, sila pong dalawa, mahilig silang mga aso. Ang hilig nila talaga mga aso. Sila laging dalawa magkasama. Hindi sila kasama ng iba kundi sila lang laging magkasama. Mahilig siya mga aso. Ano mo? At napansin ni Juan, parang itong si Pedro, palagi na lang, lagi siya nagsasalita ng na God is good all the time. Sabi niya, God is good all the time. Lagi niya sinasabi yun. Kahit na hindi sila nakahuli, sasabihin niya, God is good all the time palagi. Ganun siya. Ganun siya pag sa magbigkas lagi. Lagi niya sinasabi, God is good all the time. One time, may hinuhuli sila, nagkamali ng kalabit. Si Pedro, at tinamaan niya dulo ng dalili, yung niliit, ni Juan. So sobrang galit ni Juan. Kahit na kaibigan niya yun, ginawa niya, pinakulong niya. Pero kahit nasa kulungan na si Pedro, ang sabi pa ni Pedro, God is good all the time. So kung nakakulong na, God is good all the time pa rin. Sino kaya yung baliwata ito eh? Diba? God is good all the time pa rin nakakulong. One time, dahil sa kahiligan ni Juan na mga aso, nangaso siya mag-isa nung wala siyang kasama. Ngayon, ang nangyari, naligaw siya sa isang lugar at napunta siya sa isang tribo. Yung tribo na yon, mga carnivorous, mga nag-aalay. Ngayon, ang ginawa dahil nung mahuli siya, ang ginawa sa kanya, iaalay na siya. Nung iaalay na siya, ang problema, nakita nung kanyang pinuno, pinuno ng tribo, na may kulang. Dapat kung nag-aalay sila, dapat kumpleto. Dapat walang kulang. Problema, nung iaalay na, nakita nila, kulang. Hindi pa pwede yan. Itapon na lang yan. Wala yung benta, wala yung value. Sabi nyo ano. So, ano nangyari? Nakatakas. Diba? Nakatakas ngayon. Dali-daling umuwi si Juan at natakot. Sa nangyari, naalala niya ngayon si Pedro. Sabi niya, ipangin kaya natin si Pedro. Sa kulungan. Pinunta niya si Pedro. Sabi ni Juan, Pedro, anong ba na nangyari sa akin? Nahuli ako ng isang tribo. Buti na akong alay. Buti na lang kamo. Nabaril mo yung ako. Yung dulo ng daliri ko, hindi na kulang. Hindi ako inalay. Salamat sa iyo. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Bagamat alam ko na masama yung ginawa ko sa iyo. Nagpapasalamat ako dahil sa iyo. Hindi ako napatay. Alam niyo po sagot ni Pedro, God is good all the time. Pero alam mo ba sagot ni Pedro, sabi mo nito, mas nagpapasalamat ako sa iyo. Bakit? Na pinakulong mo ako. Bakit nagpapasalamat na pinakulong mo ako? Kasi kung hindi mo ako pinakulong, malamang magkasama tayo. At kung magkasama tayo, ako ang iaalay doon kasi kumpleto ako. Nakayo mo? God is good all the time. God is good all the time. Ganyan gumawa ang Panginoon. Na minsan, hindi natin nakikita yung magandang bagay. Nakayo mo? So, naiintindihan niyo po yung ganito? Kaya, ang winning Lord lagi is God is good all the time. Pangalawa po. Ay, sorry. Nasaan na po? Number 2. Yan. Ay, number 3. Wala yung number 2. Kasi nawala po yung number 2. No? Wala. Okay, sige. Meron naman ako dito. Sige, basahin ko na lang po yung number 2. Ano? Kasi hindi ko na isa-isa. Medyo busy ko kahapon eh. Dami kong pinatahan. Graduation, may patay, pangayos ng nasakyan, ng motor. Busy. Bukas po. Ngayon bukas naging-presidente na ako. Busy ako kahapon eh. Presidente na ngayon. So, basahin ko lang po ano. Yung pangalawa, kasi nalagay, kasi
dyan, ano yung sinabi niya sa pangalawa? God's will is pleasing. Sabi dito, ano? Sa Colossians chapter 3 verse 23 po, sabi doon, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human master. Sa Tagalog po, ano man ang iyong ginagawa, gawin niyo itong buong puso, parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Hindi ko ba, kapag ginagawa natin ng buong puso, ang Diyos ay nalulugod. So kapag nalulugod ang Diyos, napipilis natin siya. Tama? So, ang tanong dyan, ginagawa ba natin ng buong puso yung lahat ng ginagawa natin? Tandaan po natin dito, sabi po dyan, work with all your heart means do it excellently. Kumusta mga gawa nito? Mga ginagawa natin? Ginagawa ba natin kung meron kahusayan? Minsan, bahala na si Batman. Diba? So, bahala na si Lord. Diba? Come what may. Madalas, diba narinig natin. Pero ulitin ko lang po, no? working with all our heart means we doing it excellently. Nang mayroong kahusayan. Ginagawa ko nang mayroong kahusayan. Ano man ang ginagawa mo? Kaya sabi dito, whatever you are doing, sabi niya doon, whatever you do, whatever, either you drink, diba? Sinabi niyo doon, gawin niyo ng mayroong kahusayan. Kumusta mga ginagawa po natin? Alam niyo po, totoo lang, ito, makikita niyo yung produkto, kapag ang isang bagay, ginagawa mo siya ng mahusay. Makikita niyo yung produkto. Kaya, anything na ginagawa natin, gawin natin ito ng may kahusayan, dahil ito po ang kapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Do it full-heartedly and excellently. Okay po? So gawin po ha, pag nakita natin, pag ginawa natin ito, ibig sabihin, kapag pinapagawa ni Lord na may kahusayan yan, ibig sabihin, gawin ni Lord yun. Gaya, gawin mo na may kahusayan. Ano man ang iniatang sa atin ng Panginoon, ano man binigay sa atin ng Panginoon, gawin mo yung kahusayan. Dahil dyan, ang Diyos na gawin mo. Pangalawa po, yan. So God's will is perfect will. Sabi po sa James 1, ito, narinig ko rin kanina, dami ako pinagdadaanan. Pero anong lihuman na ang Kristiyano? Baliw. Opo, baliw po ang Kristiyano. Baliw ang tingin sa atin ng mga non-believers. Bakit po? Kasi ganito yun. Sabi doon sa James 1:2 to 4, consider, NIV po ba yan? Yan, NIV. Yeah. Consider it pure joy. Ulitin ko ha. Consider it pure joy. Pag ibig sabihin pure joy, ibig sabihin, nagagalak ka. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, di pa baliw yun. May pinagdadaanan ka, tapos sasabihin sa iyo, magalak ka. Tama ba? Sabi ko, consider pure joy, brothers and sisters, whenever you face many trials, many kinds of trials. So parang baliw, di ba? Pero tutuwa ka, kahit yung problema ka. Kaya sumunod dito, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature, complete, and lacking anything. Sa Tagalog po, basahin ko lang sa Tagalog. Sabi diyan, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas sa iba't uri ng pagsubok. Magala kayo, next slide po. Next slide. Yan, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas sa iba't uri ng pagsubok. Dapat ninyo malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa magitan ng pagsubok. Tandaan niyo po, ang pagsubok ay nagpapatatag po ng ating pananampalataya. Kapag may pagsubok yan, opportunity yan. Opportunity yan. Sabi nga ng Chinese Proverbs, crisis is an opportunity to grow. Kapag may pagsubok, ibig sabihin, mayroong binabago si Lord. May inaayos si Lord. Tandaan nyo, kaya sabi doon, be joy. Magalak ka kapag dumaranas ka ng pagsubok. Anong bunga ng pagsubok? Sabi niya dito, at dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ganap at walang pagkukulang. Sa English ay mature, complete, and not lacking anything. Sabi sa Psalm 23 verse 1, sabi po dyan, the Lord is my shepherd, I shall not be want.
Ang Diyos ang aking pastor, hindi na ako makakailangan. Iniwala ko ba kayo? Ang Diyos ang aking pastor, hindi na ako makakailangan. Yung sinasabi doon, perfect will. Oo, maraming pagsubok na pinagdaanan simula nung makakilala ka sa Panginoon. Kasi dati, kung pila yung kasalanan mo, nung makakilala ka, dumami kasalanan mo. Bakit? Kasi dati hindi bawal ng gano'n. Magmura, hindi bawal magsinungaling. Eh, nung makakilala ka, nalagdag mo sa kasalanan mo. Diba? Bakit? Kasi hindi na bago kayo ng Panginoon. Kung sabi dito, the Lord is my shepherd, I shall not be moved. Hindi na consider mo na ang Diyos ang nagpapakumpleto sa atin. Ito yung perfect will ng Panginoon. Yung malaman mo na si Lord sapat mo. Yun ang perfect will. Bakit yung perfect will? Sabi dito, whenever you face, the next slide, sorry po ba? Yan. So, next slide po. Yan. Yan, sabi po dyan, ano? In times that we cannot be able to change our life. Sa mga pagkakataon na hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Ang buhay natin. Our actions, our heart, and our minds. Pagkakataon na hindi natin kayang baguhin ang ating puso, ang ating pag-iisip, ang ating mga gawa. Sabi mo sa Philippians chapter 2:13. Sabi yan? Sabay-sabay po natin masahin? I can do everything through Christ who gives me strength. Ano yung gusto niyo sa part na yan? I can do everything through Christ. Ayan. Everything I can do through Christ. Alam niyo ba na meron pong ibig sabihin yan? Next slide so, sabi dyan. Sabi dyan, is it not that I can do all things, but Christ who gives us strength to do all things. Ulitin ko lang po ha, and allow Him to do all things. Ulitin ko lang po ha, it is not that I can do all things. Hindi ako na kaya kong gawin ang lahat ng bagay kung hindi binibigyan ako ng lakas ng Diyos para magawa ko ang lahat ng bagay. Sabi po sa John 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. Any man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Ang mananatili sa akin at ako mananatili sa kanya ay magbubunga ng marami. Pero sabi niya dito sa Biblia, apart from me, you can do nothing. Pag ikaw ay hiwalay sa akin, wala ka rin magagawa. Nakakita ba kayo na sanga na nagbunga na nakahiwalay sa puno? Himala yun. Himala ba yun? Imposible yun na magbunga ang isang sanga na hiwalay sa puno. Ganun po tayo inuugnay ng Diyos. Na kung tayo mananatili na kaugnay bilang sanga, tayo po ay magbubunga. Pero sabi doon, it's not that us, that we can do all things, but Christ who give us strength to do all things. So next, ano po? Sumunod po. Yan, next slide. Yan. So paano natin magagawa yun? Think what you think. Isipin mo kung ano iniisip mo. Sino ba kung dito nakapag-isip ng iniisip niya? Sige po, try nyo kaya yun. Try nyo kaya. Subukan nyo isipin yung mga iniisip nyo. Parang hirap ata nun. Ano bang iniisip mo ngayon? Kasi bago mo baguhin ang iniisip, kinakailangan mo muna, isipin mo muna kung anong iniisip mo. Bago ka makapag-isip na magbago. Nakuha niyo po? So nasubukan nyo naman, subukan nyo lang po ito. Try nyo lang po ito. Practice ito. Think what you think. Think what you think. Yeah. So ito po yung sinasabi nila, no? Sumunod next slides po, sabi diyan po. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. Ang dami namang whatever na yan. Lord, ang dami naman yan. Pero sabi niya dito, if anything is excellent and praiseworthy, think about such. Iniisip niyo ba yung iniisip mo? O baka ang iniisip niyo, iniisip ng iba? Kaya hindi niyo naiisip yung iniisip niyo. Tama mali. Kinakailangan marami kong heart sa aking post sa Facebook. Bakit kaya hindi nag-heart si best friend? Tapos nag-angry pa si ex. Di ba?
So, madalas ang iniisip natin, ano? Iniisip ng ibang tao. Hindi natin iniisip kung ano yung iniisip natin. Pero sabi dito, sa Philippians, tinuturuan niya tayo kung anong dapat isipin. Ano dapat kung iniisip natin? Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent. Balikan po natin yung Panginoon. Colossians 3:23. Work for the Lord with all your heart. Ibig sabihin, ginagawa mo ng excellent. And think about such things. Verse 9, sabi po dyan. So verse 9, next slide. Sabi po dito, whatever you have learned, hindi ko lang po, whatever you have learned and received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Alam niyo, pagkakaiba ng maraming alam doon sa gumagawa. Yung ang dami mong alam, yung master of all, trade. Master Diba? Jack of all trade. Alam of nothing. Master of nothing. Yung parang alam mo yun, mayroon ko tawag sa mga lahat alam yun. Diba? So, ang problema doon, ang tanong, ginagawa ba natin? Kaya sabi po doon sa, diba, na faith without action is dead. Kapag napalatayang kung walang gawa, may patay. So, ganoon din po yung pag-iisip. Na nagbago ang isip mo, pero hindi mo ma-apply sa buhay mo, useless lang din. Nabago lang ang isip mo, pero hindi mo naman in-apply. Diba? So, totoo lamang po, sino-sino dito po yung gusto nang magbago? Pero hindi ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Diba? Sino nyo mayigin? Ang dami sa atin na gusto natin magbago. Last na to, hindi na ako magpupuyat. Tapos mamaya kami, nayaya na naman kami. Mag-games na kami. Na nakuyat na naman ako. Sino po dito na nanalangin sa inyo na pahabain ng pasensya? Tapos ang ginawa, nangulit lalo yung kapitbahay mo. Nagpalakas ng pabugtog. Sabi ko, pinagpipray ko po na pahabain ng aking pasensya, pero bakit ginagawa mo naman ng aking kapitbahay na lakas ng pabugtog? Diba? Parang iba atang tuho ni Lord. Pero alam niyo ba kung if you think what you think, malalaman niyo po kung bakit. Kaya inaalaw ni Lord na mag-ingay yung kapitbahay niyo to test your patience. Tama mali. Tapos, yung nakita mo lang, nag-iingay yung kapitbahay mo. Kaya hindi ko naisip, kaya ko lang tinagamit ni Lord yun. Kasi nga, pinetest yung patience ko. Paano mo mag-prove na may pasensya ka kung sa kapitbahay mo pala, wala kang pasensya? Pinagpe-pray mo nga yun eh. Tapos binigay sa'yo nila yung situation. Ayaw mo naman. Diba? Nag-pray ka pa na Lord, sana kunin nila po. Diba? Kunin nila po. Yung pong yung gamit, parang hindi nila makasasaw. Masira po sana. Diba? Napansin niyo po yung gano'n magkakatawa. So, dapat what you think. Isipin mo dapat yung iniisip mo. So, kaya, kinakailangan ng application. Kahit gaano ka kadami ng alam, kapag hindi mo kayang i-apply, sabi nga doon, ano yung kasabihan? Practice makes, but nobody's perfect, so why practice? Alam niyo, mapalik ko lang ko dyan sa practice makes perfect, hindi po. Practice makes you better. Tandaan niyo po yan. Kasi walang perfecto, si Lord na po perfecto. Tandaan niyo po yan. Practice makes you better, not perfect. Si Lord na po perfect. Pero alam niyo ba na ang lahat po na mapupunta sa langit ay perfect? May problema, hindi tayo perfect. Pero dahil kay Lord, kay Jesus Christ, nilinis tayo, kaya tayo naging perfect. Kaya tayo makakakilala. So next slide po, sabi po dyan. We become what we think. Tandaan po natin kung ano po ang iniisip natin, ganun po tayo. Isipin niyo muna, tingnan niyo yung sarili niyo ngayon. Ano ka ba ngayon? Yan ay bunga ng inyong pag-isip. Kung ano ka ngayon, bunga yan ng iyong iniisip. Tandaan niyo po yun. Kung ano ang iniisip mo ngayon, kung ano ka ngayon, yan ay bunga ng iyong iniisip. Sumunod po, sabi po din sa next slide, sabi diyan, always train your mind to see good things in every bad situation.
Train your mind to see bad things, good things in every bad situation. Ulitin ko lang po, train. Ibig sabihin, hindi ura-urada. Sanayin mo ang sarili mo na makita ang lahat ng mga ganda sa pangit na bagay, sa pangit na pagkakataon. Kasi unang-una, oportunidad yan para patunayan mo kay Lord na nagbago ka na. Hindi mo malalaman na nagbago ka na kung sa simpleng bagay lamang na nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo, ay yung kapitbahay mo na ingay-ingay. Diba? Hindi doon, hindi mo mapatunayan na nagbago ka na kung sa mga simpleng bagay, ibang situation, hindi mo kaya i-handle ang sarili mo. So, importante po yun. We become what we think. So that we must train our mind to see good things in every bad situation. Ano sabi doon? What is good? Ito yung kinakilala natin, what is good, what is pleasing, and what is perfect will. Mindset ka. Siguro, bilang pagkatapos ko, ano ko lang po yung reason. Kwento ko lang po yung maging buhay namin ng family ko po. Bilang pagkatapos ko, ang buhay po namin, kami po ay, kasi matagal na po ako nakakilala kay Lord. Pero isang reason po ang bata ko napunta dito, mayroon pong ginawa si Lord sa aming buhay. Way back po 2020, September, July 31, 2022, na-accidente po ako sa motor. So, akala ko po kasi stuntman ako, hindi pala kaya. Nabali ko yung motor ko dito. So, hinila ko siya, akala ko, na-disconnect sa, parang gano'n. Hinila ko, hindi bumabalik, hindi pala bali na. Tapos, doon pa ako po, nung malaman ko may balik, dati nakapaglakad pa ako, nung malaman ko, hindi na rin ako makapaglakad. Tapos, nung naghanap kami ng hospital, napunta ko kami, gabi po yun, napunta po ko doon. Parang meron akong nagsasabi sa akin na huwag kong tumuloy. Kasama lang talaga yung pagkakambal ko. Pero parang nakapagtuloy kasi ako doon. Sabi ko, pumunta ako pag tumila ko lang. May tumila ko lang. Diba, hindi na compromise. Sabihin ko sa'yo, Kristiano ka pa nun, kasi sinungaling siya. Diba? So, nangyari, natuloy po ako, na-accidente po ako. Hindi ko nakita yung hukay, iwasan ko yung hukay, pero yung bato, hindi ko nakita. Doon ako tumama sa bato. Natumasik ko yung motor. Tapos, na-accidente po ako. After 3 weeks, na-sementuhan ko yung pa ako. Tapos ito po, pinagod ko. Naayos sa nakapit. So, nakaka-okay na ako ngayon. Tapos, siguro mga almost ko, 15 or 20, yung misis ko po, buntis po siya. Tapos, dahil hindi ko siya masakamang pa-check up, nagpapiig siya. Nung umuwi po siya, ayaw siya palisin ng doktor. Kasi po, namamanas na po siya. May lab siya po kasi siya. Pero, kitang-kitang sa mukha niya, namamanas talaga siya. Buong katawan niya namamanas. So, bumalik po kami ng hospital kasi nga ano. Tapos, ang nangyari, so, nakumpay ko si Mrs. After 3 weeks, na-accidente ko ako. Tapos, ang nangyari, dalawa kami pasyente doon. Kasi ako nagbabantay eh. May semento ako eh. Diba? So, napagkamala kami dalawang pasyente doon. Kasi ako nagbabantay. Okay lang sa akin na umakyat. Ang hirap na hirap ako paano ko bababa. Ganun pala kahirap kung meron kang task. Meron kang semento. Tapos, umukay po si Jesus, nag-normal po yung kanyang dugo. Actually, hindi pa kaano nag-normal, pero pinuwi na po siya. After 3 weeks po ulit, sinugod po namin siya sa hospital. Lumalakas na po ng bata. So, yung bata po, good thing, hindi siya nasasabyan. Kasi supposedly siya nasasabyan siya. Eh, lumabas po yung bata. So, hindi siya nasasabyan. O, diba? Positive. Diba? Lumabas po yung bata September 15. Pero after 3 days po, namatay dito yung bata. Maraming komplikasyon kasi 8 months lang po yung bata. So marami nakatulong sa kanya, nakasaksa sa namin. Kaya sa amin, sa isip na lang namin, always train your mind to see good things in our situation. So nakita namin na baka maghirap lang pag lumaki yung bata, magiging abnormal yung bata. So, hindi yan namin si Lord na lang, so, pinuha na si Lord after 3 days sa amin, Lord. Doon di ko nagsimula ang nagkaroon pa ng utang-utang. Kasi sunod-sunod yung Calvario, aksidente, na-hospital, tapos na-hospital ulit, nahanap, namatay si baby, princess ko, yung pangalan ay Angel. Tapos, to short the story, with 2023,
November 2023, yung bunsong anak ko po, kaya yung makulit yan, nasagasaan po siya ng SUV. Nasagasaan po siya ng SUV. Bali po yung kanyang right na kanyang hita na bali ito. So hindi pa ho namin nalaman na balik after 1 week pa bago namin nalaman balik kasi nung iniretso kami doon sa labor, ano po, diniretso kami doon sa labor, hindi mo nakita sa x-ray na balik. Pero kapag pinubuhat namin yung bata, takot-takot na iyak. Sobrang iyak niya kasi yung masakit. Bali, hindi namin alam. 1 week po nangyari sa amin yun. So parang 3 days lang, parang ipag-usap sa amin yung mga kasagasa. After 3 days, hindi ako natin, hindi na po sila kontak. Parang wala na pong support na ibinigay sa amin that time. Nakakalungkot ay kapwa pa namin kapatiran ng kasagasa. Tapos marami kami narinig. Actually, marami kami narinig na hindi maganda. So, to cut the story short, hindi pa lang isang kung bakit hindi hinayaan nito ang mga yung bata. Kasi mahihirapan kami sa sitwasyon, nasabasaan yung anak namin, tapos may bata kami nilalala na possible na yung hindi natin, kada ako naman. Nakuha niyo po, train your mind to see good things in bad situation. Nakita namin yun, nakita namin na yung palang dahilan kung bakit. Pero, glory to God, okay na po yung bata. Makita ko namin okay yung bata. Yan din po ang reason kung bakit ako napag pa dito. Kasi, nag-choose ko kasi namin, kaya medyo nakaramdam kami na parang pinabayaan. Pero pinagpasagos po namin lahat yan eh. Pinanalang namin lahat sa Panginoon ngayon. Tapos, yun po. So, ang reason kung bakit ako nakapagkasalita sa inyo ngayon, dahil po sa nangyari. Good po ba yun? Yes. Diba? So, hindi nyo ako marinig ang nagkasalita ko sa harapan ninyo ngayon kung hindi po nangyari lahat ng mga. Kaya nga all things work together for good, for those who love God and to according to His purpose. Ano man ang nangyayari sa buhay ko nga, lagi ko namin tatandaan, merong purpose po kung bakit nangyayari. Kapag merong purpose, merong gustong pagbago sa ating Panginoon. Kaya kinangalahan natin magbago. Huwag ang sitwasyon, ang tingnan mo, ano ang pananalitan mo kapag tinutulog sa pagbabago mo. Yung dapat po ang makakuha natin. Ano ang sinasabi ng Diyos na nangyayari sa buhay natin. No? So, huwag lang ako puto yung daliri. Kasi hindi na uso dito, wala na atalagan dito. Iyaakala eh. So, okay po? So, punta mo na, train your mind to see good things in every bad situation. Next po. Tapos po dito, what is good, what is pleasing, and perfect will of God. Diba? Amen? So, yun po. Tandaan po natin, mahal na mahal kayo ng Diyos. Hindi niya kayo pababayaan, hindi niya kayo iiwanan. Amen po? Amen. Sige po, let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, napakabuti ng Panginoon sa aming buhay, sa kabila ng aming mga pinagtatangalan. Salamat, Panginoon, kayo po ang aming naging sandigan. Ako po ang Diyos na hindi nakalimot, hindi nagbago, at patuloy na hindi nagbabago, Panginoon, sa kabila ng aming puso, ng aming isip ko bago-bago. Lord, tulungan mo, Panginoon, kami magbago. Patuloy po na inyong ipakita sa amin ang dahilan kung bakit kinakailangan po namin magbago. Ipakita, Panginoon, sa amin dahil mahal mo kami, dahil alam mo yung plano mo sa amin, kaya plano mo rin, Panginoon, na ayusin yung aming buhay. Kaya, Lord, patuloy mong dalangin mo, Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng talino. Sabi mo ka, Panginoon, sa Proverbs chapter 3, verse 5, na trust in the Lord with all our heart and lean not to your own understanding. Madalas kasi kami nasusunod eh. Magtitiwala kami pero kami po nasusunod. Kaya dalangin mo, Panginoon, sa oras po ito na magtiwala kayo sa inyong buong puso at mag-rely, Panginoon, sa iyong gagawin sa aming buhay. At hayaan mo, Diyos, sabi ko sa verse 6, Panginoon, acknowledge you in everything we do and you will direct our path. Basta, unahin ka namin, Mateo 6:33, Panginoon,
Unahin ka lang namin, Panginoon, ang lahat ng bagay yung ibigay sa amin. Kaya muli, Panginoon, salamat po for this opportunity. I pray, Father God, na hindi lamang aming narinig, Panginoon, na yung salita, kung hindi may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, we are not just a hearer of this word, but a doer of this word. Hindi mo kami tagapakinig lang, kung tagagawa ng iyong salita. Kaya dalayan ko, O Diyos, na sa aming puting araw-araw na pamumuhay, araw-araw na mga lakad, araw-araw na gawa, patuloy mo kami paalalahanan, Panginoon, na kung ano po pa ang mas mabuti, kung ano ang pleasing, kung ano po ang perfect mo. Upang, O Diyos, kami po, Panginoon, na makalakad ng ayon sa iyong plano, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at muli, samahan, Panginoon, kami sa mga darating pang mga oras sa aming pagdagawin. Thank you, Lord, Father God, we give you all the highest praise and honor. In Jesus' name we pray, everybody sing, say amen and amen. Hallelujah. Thank you.